Sa gitna na kinahaharap na legal na laban ni Anjo Eliana, inamin niyang wala siyang kakayahang bayaran ang milyong pisong danyos na ipinababayad sa kanya para sa TVJ Productions. Alamin ang detalye sa likod ng kontrobersya ng kanilang planong pag-apela sa korte at muling paghingi niya ng tawad. The Philippine Showbiz List presents Paano mababayaran ni Anjo Eliana ang 3.5 million pesos na danyos sa TVJ Productions? Anjo's son Jaime saddened by court's decision. Nagpahayag ng kanyang saloobin ang baguhang aktor na si Jaime Eliana matapos pumanig ang korte sa TVJ Productions Incorporated sa kasong isinampa laban sa kanyang amang si Anjo Eliana. Ayon kay Jaime, batid niyang hindi maiiwasang madamay siya sa issue dahil pareho silang nasa showbiz industry at may iisang apelyido. Gayunpaman nilinaw niyang magkaiba sila ng pananaw at hindi nangangahulugang sinusuportahan niya ang lahat ng opinyon ng kanyang ama. Bilang anak, nais lamang niyang gabayan si Anjo at mapangalagaan ang kanilang pangalan. Iginiit din niyang wala siyang kinalaman sa alitan ng kanyang ama at ng mga dating kasamahan nito sa Itbulaga. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili ang kanyang paggalang sa mga hosts ng programa na itinuturing niyang parang pamilya mula pa noong bata pa siya. Umaasa rin siyang balang araw ay makatrabaho sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Anjo to appeal court decision over hefty damages. Nagpahayag si Anjo ng kanyang saloobin sa YouTube vlog ni OG Diaz noong July 6, 2026 matapos siyang atasan ng korte na magbayad ng kabuuang 3.5 million pesos bilang danyos at attorney's fee kaugnay ng kasong isinampa ng TVJ Productions Incorporated. Ayon kay Anjo, naniniwala siyang napakalaki ng halagang pinataw sa kanya kaya balak niyang iapela ang naging desisyon ng korte. Matatanda ang pinaburan ng Mandaluyong City Regional Trial Court ang TVJ Productions sa kasong permanent injunction at damages na isinampa laban kay Anjo dahil sa mga naging pahayag niya sa social media tungkol sa Itbulaga at ilan sa mga host nito. Sa isang interview, sinabi ni Anjo na wala siyang kakayahang agad bayaran ang naturang halaga at ikinumpara ang bigat ng parusa sa mga kasong may mas mabibigat na paglabag. Inamin din niyang nagkamali siya nang magpadala sa emosyon habang nagla-live sa TikTok. Ngunit iginiit na hindi niya sinadyang sirain ang reputasyon ng TVJ at ng programa. Ayon pa sa kanya, layunin lamang niyang ibahagi ang kanyang mga naging karanasan at hinanakit noon. Aniya, humingi na rin siya ng paumanhin sa TVJ Productions at sa mga personalidad na nadamay sa kanyang mga naging pahayag. Sa kabila nito, nananatili ang kanyang paninindigan na dapat muling suriin ng korte ang naging hatol. Iginiit din ni Anjo na nais niyang malinawan ang ilang legal na usapin sa kanyang apela at umaasang mabibigyan ng patas na pagtingin ang kanyang panig. Anjo revealed the attempt to settle had failed. Ibinunyag ni Anjo na bago pa tuluyang maisampa ang kaso laban sa kanya ay sinubukan na niyang makipagkasundo sa TVJ Productions upang hindi na umabot sa korte ang kanilang alitan. Gayunman, ayon kay Anjo, hindi naging matagumpay ang kanilang pag-uusap dahil nanatiling mabigat ang naging sama ng loob ni Tito, Vic at Joey sa kanyang mga naging pahayag. Ayon kay Anjo, naniniwala siyang mas naging masakit para kina Tito, Vic at Joey ang kanyang mga naging komento dahil matagal silang nagsama at itinuring niya sila na parang pamilya. Inamin din niyang nagsimula ang lahat nang madala siya ng emosyon habang nagbibigay ng opinyon tungkol sa mga isyong pampolitika sa kanyang TikTok live. Bagay na kalaunan ay nauwi sa kontrobersya. Sinabi rin ni Anjo na kalaunan ay napagtanto niyang hindi na sana siya nakisangkot sa usaping yon at aminadong pinagsisisihan niya ang ilang naging pahayag. Aniya, malaki rin ang naging epekto ng issue sa kanyang career dahil mahigit isang taon na siyang halos walang proyekto sa telebisyon at pelikula. Ikwenento rin niyang pinayuhan siyang pansamantalang mag-low profile habang mainit pa ang kontrobersya. Sa kabila nito, umaasa si Anjo na muling mabibigyan siya ng pagkakataong makabalik sa trabaho kapag humupa na ang issue. Anjo expressed remorse and apologized. Muling nagpahayag ng paghingi ng tawad si Anjo sa TVJ Productions at iginiit na hindi niya kailanman sinadyang sirain ang pangalan ni Tito, Vic at Joey sa kabila ng mga naging pahayag niya noon sa social media. Ayon kay Anjo, nananatili ang kanyang pagmamahal at paggalang kina Tito, Vic at Joey na matagal din niyang nakasama sa Itbulaga.
Aniya, naging emosyonal lamang siya noong mga panahong yon at hindi niya intensyong saktan o dungisan ang kanilang reputasyon. Inamin din ni Anjo na higit na masakit para sa kanya ang pagkasira ng kanilang matagal na samahan kaysa sa kasong kanilang kinakaharap. Aniya, ang dating relasyon nilang tila magkakapatid ang pinakamahirap tanggapin na naapektuhan ng kontrobersya. Bagamat nauunawaan niyang may dahilan ng kanilang galit, umaasa si Anjo na darating ang panahon na mapapatawad siya ni Tito Vic at Joey. Iginiit niyang hindi ang usaping legal ang kanyang pangunahing alalahanin, kundi ang maibalik ang respeto at magandang samahan na minsang nabuo sa pagitan nila. Sa huli, muli siyang humingi ng paumanhin sa lahat ng nasaktan sa kanyang mga naging pahayag at nagpahayag ng pag-asang balang araw ay tuluyan ng maghilom ang sugat na iniwan ng kanilang alitan.